Higit 5,000 pumasa sa 2025 bar exams. Halos kalahati yan, higit 11,000 kumuha ng pagsusulit. Ang mga kwento ng pagsisikap at tagumpay tunghayan sa Frontline Report ni Camille Samonte. Napaiyak at napaluhod sa sobrang tuwa si Abraham nang makita ang pangalan sa listahan ng mga pumasa sa 2025 bar examinations. Masarap daw sa pakiramdam na nagbunga na ang kanyang paghihirap, lalo't inabot siya ng 9 na taon para mag-aral ng law sa St. Dominic Savio College. Hindi raw siya sumuko kahit na ilang beses nang bumagsak sa mga subject. Di raw niya akalain na papasa siya agad sa unang take sa bar exam. 9 years na po kasi ako sa college of law. Opo. Tapos, di ko po alam. Sir, gaano kahirap? Gaano kahirap na 9 na taon ka na nag-aaral, ngayon ka lang pumasa? Sobrang hirap po. Doon ko nakilala yung girlfriend ko. Nagkaanak na ako. Tapos ngayon, basta po, nakagraduate na rin sa wakas. Malaki na yung anak ko. Tapos nakapasa po ako ng bar exam. Kaya payo niya sa mga law student. So guys, sumuko. Huwag niyong tigilan. Hayaan niyo yung law school yung lumuwa sa inyo. Mag-enroll kayo, mag-aral kayo. Personal din na nagpunta sa Korte Suprema ang ilang bar passer na nakakuha ng pinakamataas na marka. Ang top 20 na si Ronald Gonzales mula sa University of the East, balak magsilbi sa gobyerno. Sobrang saya ko po, hindi ko po talaga in-expect na makakapasok. Talagang nakaplano na po yung siguro yung magiging journey ko sa public service. Medyo marami po kasi tayong nakikitang mga injustices ngayon, mga napagkakaitan ng privilege ng makakamit ng tamang hustisya. Kaya sa PAW po, bilang PAW lawyer, nais ko pong kahit paano makatulong sa mga underprivileged, sa mga mahihirap. Hindi lang mga bar examinee ang nagdiwang, maging ang mga kaanak nila. Ang top 7 na si Johan Rafael Gata mula sa University of Santo Tomas, hindi makapaniwala sa mataas na markang nakuha niya. Overwhelmed po pa rin hanggang ngayon kasi honestly ang dinadasal ko lang po all throughout yung bar journey ko po, pati yung pagantay po ng results is pumasa lang po. Ginawa ko motivation is matulungan po yung family ko and syempre makapagbigay serbisyo na rin po sa mga Pilipino. Ang dinadasal ko lang po everyday is makapasa siya ng bar exam kasi alam ko yung pinagdaanan niya habang nag-aaral. Pero hindi ko na-expect na masasali pala siya sa top 7. Dinaig naman ng top-notcher na si Jen Roniel Sanchez mula sa University of the Philippines ang lahat ng pumasa sa nakuha niyang 92.70%. Mula sa 11,425 examinees, 5,594 ang pumasa. Natumbas yan ng 48.98%. Mas mataas ang bilang ng mga pumasa ngayon kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay 2025 Bar Chairperson Associate Justice Amy Lazaro Javier, hindi nila binago ang passing grade sa exam na 75%. I set specific, uniform, and strict guidelines in grading the answers, as disclosed in Bar Bulletin Number 4. Every answer was scored depending on accuracy, clarity, conciseness, logic, and grammar. May 5 namang disqualified examinees dahil sa hindi pagsumite ng kumpletong requirements, kaya hindi na chinek ang kanilang exam. Sa February 6, nakatakdang manumpa ang mga bagong abogado sa Philippine Arena. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.